Itinotoo ni Pangulong Duterte ang pag-imbita sa kinatawan ng United Nations para imbestigahan daw ang mga umunoy extrajudicial killings sa bansa. Pati sina US President Barack Obama at ang European Union inimbita para raw magkaharap-harap sila. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph! Mel, tinotoo nga nitong si Pangulong Duterte, ito yung pag-imbita sa United Nations para pumunta rito sa Pilipinas para imbestigahan yung umuni yung mga extrajudicial killings. September 26, ipinadala yung sulat sa UN at pirmado ito ni Executive Secretary Salvador Medaldea. Pahayag ng palasyo kay Dr. Agnes Callamard, ang UN Special Rapporteur for Extrajudicial Executions, ipinadala ang imbitasyon para makita raw nito mismo kung may legal na basehan ng mga batikos sa Pangulo. Sana raw imbestigahan din ang pagpatay sa mga pulis sa mga lehitimong operasyon. In its invitation, the palace also urged, and I think this is notable, the UN Rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country. Pero ang pinakamabigat sa sinabi ng sulat, gusto rin ng palasyo na mabigyan ng pagkakataon ang Pangulo na makapagtanong rin sa UN at sa mga posibleng testigo. May karapatan naman daw siguro ang Pangulo na malaman ang motibo sa investigasyon ng UN at kung bakit parang siya lamang ang umuni pinagdidiskatahan ng UN gayong may mga pagpatay din sa ibang bansa. Dapat din daw gawin na under oath ang lahat ng testimonya ng mga testigo para masigurong katotohanan lamang ang sasabihin ng mga ito. Sakto namang naglabas ng ulat ang UN Human Rights Council ng kanilang review sa Pilipinas. Nanawagan ito na itigil na ang umano'y extrajudicial killings sa mga drug user. Nag-aalala raw ang Human Rights Council na mga deklarasyon ng matataas na opisyal ng gobyerno kaugnay sa giyera laban sa droga ay maaaring nakakaengganyo at nakakapag-legitimize sa karahasan sa mga nagdodroga kasama na ang extrajudicial killings. Kahapon, iginiit ulit ng Pangulo na hindi gobyerno nasa likod ng mga pagpatay sa ilang drug addict. Sinusubukan pa namin kunan ang panig ni Callamard. Sa commissioning naman ng BRB Tubahata sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinabi ng Pangulo na bukod sa UN, sumulat na rin daw siya kay US President Barack Obama at European Union. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano ang laman ng sulat sa US at EU, pero sa UN Rapporteur, ang gusto raw ni Duterte, pag nagpunta sa Pilipinas, magharapan sila. It shall be open to the public. Ask me any question under the sun. The only thing that I ask of you is to afford me the right to be heard. And then allow me some questions so that I would know that you are not heaping lies on me. Sabi ng Pangulo kung totoo raw na kaalyado ng Pilipinas ang ilang bansa, dapat daw ay tumutulong ito sa paggawa ng mga drug rehabilitation centers tulad ng ginawa ng China sa Nueva Ecija. Ngayon narito sinabi ng DOH na ang rehab na ipinapatayo sa Nueva Ecija ay sa tulong ng isang pribadong individual ng isang Chinese philanthropist. Muling inulit ng Pangulo na huli na talaga ang FIBLEX exercises sa Tarlac, Zambales at huwag na raw maghanda sa susunod na taon. Do not prepare, I told the Defense Secretary Lorenzana. Do not make preparations for next year's. I do not want it anymore. And I will chart an independent foreign policy. We will not break our alliances, the US RP. But we need not really, break or abrogate existing treaties. Mal, kanina pagkatapos ng event niya dito sa Coast Guard ay natanong natin si Pangulong Duterte kung may reply na ba o may tugon na itong United Nations. Sabi niya wala pa basta na ipadala na niya yung sulat. Samantala, formal nang inanunsyo ng bansang China ang pagbisita ni Pangulong Duterte doon sa October 18 hanggang sa October 21. Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.